Margaret! Sigaw ni David bago niya tinulungan ng katulong na nakaupo sa sahig. What is wrong with you, Margaret? Anong karapatan mong saktan ng mga kasambahay ko sa bahay na to? Nakapag-aral ka naman ng maayos, di ba? David siyang nauna. Singhal ni Margie habang nakaduro kay Onyx, na ngayon ay wala pang ibang nagawa ko hindi ang manahimik na lamang. Nananahimik lang ako rito. Pagkatapos, ang dami niya ng insultong sinabi sa akin. She even told me that I am not a perfect wife. She hurt me. She pushed me. So gumanti ako. Even so, Margaret, singhal ni David sa kanya. You have no right to hurt my... Aniya, bago siya natigil. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang pagtatago raw ng relasyon ay maituturing na paraan upang maprotektahan ang sarili. Marami na kasi ngayon ang mas pinipiling itago ang relasyon nila dahil sa takot sa mga intriga at chismis. Pwedeng nag-iingat lang din o hindi naman kaya ay nagtatago lang sila sa mga kaibigan nilang huwad at mga agaw. Kapag daw mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para lang mapasaya ito. Kung mahal mo ba talaga ang isang tao, magagawa mo ba talaga siyang itago sa lahat para lang makaiwas sa intriga? O handa kang ipagsigawan ng relasyon ninyong dalawa kahit na maging kapalit nito ang pangalan at reputasyon na matagal mo na rin pinapangalagaan. Seryoso ka ba, love? Hindi makapaniwalang tanong ni Onyx. Kunot noo siyang bumaling kay David na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang. Maging siya ay hindi kumbinsido sa desisyon niya. Pero ano nga bang magagawa niya kung gusto niya nang makasama sa iisang bahay ang asawa niya? Ngayon lang. Love, hanggang kailan mo ba ako itatago? Natatawang tanong ni Onyx na animoy may bakas na hinanakit sa boses niya. May 1 buwan na tayong kasal, David. At saka, hindi mo naman kasama sa iisang bahay ang pamilya mo. Tayo lang at saka yung mga katulong mo. Yun na nga eh. Natatawang putol pa ni David bago siya umupo sa swivel chair habang si Onyx naman ay animong nagtatakang pinagmasdan ng asawa. Binabayaran sila ng mga magulang ko para bantayan ako. Eh ano na lang ang iisipin nila kapag bigla na lang ako nag-uwi ng babae roon? Hindi mo ko babae, David. Asawa mo ko. Matigas sa saan ni Onyx bago nagtatampong umismid ang asawa. Hindi mo lang ako basta babae lang. Oo na, love. Alam ko na yun. Sagot naman ni David bago siya muling tumayo sa kinauupuan niya upang lumapit kay Onyx at yakapin ito sa bewang. Ang kaso, ito lang yung paraan na nakikita ko para lang makasama kita. Gusto mo naman ako makasama, hindi ba? Ayaw mo ba ako makasama sa iisang bahay? Pinakasalan kita dahil gusto ko makasama ka. Sagot pa ni Onyx sa kanya bago ngumuso. Pero hindi naman sa ganitong paraan, love. Para mo naman akong tinatago niyan eh. Love, hindi naman sa ganon. Sagot pa ni David sa kanya bago marahang natawa at marahang hinarap ang asawa. Ayoko lang na magkaroon ng problema. Ayoko magkaroon tayo ng problema. Isipin mo na lang iisipin ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nagpakasal tayo ng sikreto. Gusto mo bang itago ka nila sa akin? Napaglayuin tayong dalawa? Si Lolo, ano iisipin niya? Baka hindi ko pa makuha ang mana ko kapag nalaman nilang nagpakasal ako ng patago. Isang malungkot na titig lang ang iginawa ni Onyx kay David dahil maging siya ay aminado na may punto naman ang asawa niya. Ano nga naman ba ang pwedeng mangyari kung sakali mang itago siya ni David? Hindi ba't wala naman? Marahil may ginagawa lang ito ni David para proteksyonan siya. At isa pa ay kilalang pamilya nila David. Kilala si David sa buong bansa
at natitiyak niyang intriga nga ang aabutin nila kapag nalaman ng lahat ang tungkol dito. Baka nga, marahil ay masira pa ang pangalang itinayo ni David para lang makarating sa posisyon kung nasaan siya ngayon sa oras na aminin nila ito. Seryoso ka? Gulat na saan ng kaibigan ni Onyx na makausap niya ito. Isang gulat na titig ang ibinigay ni Beth sa kanya na bahagya niyang ikinahinga ng malalim. Itatago ka niya? Hindi naman sa ganun. Yun na rin yun, Onyx. Sagot pa ni Beth sa kanya na hindi niya kinibo. Sekreto ka na nga niyang pinakasalan eh. Sekreto ka pa rin niyang ibabahay. Ano bang plano niya? Hanggang dilim ka na lang ba, Onyx? Nako, sa ganda mong yan, dapat ipinagsisigawan ka, no? Bahagyang natawa pa si Onyx bago siya umismid sa kaibigan. May punto ang kaibigan niya at kahit na papaano ay naiintindihan niya naman ng kaibigan kung bakit ganito na lang ito kung makareact. Totoo nga namang may malasakit si Beth sa kanya kahit na papaano ay naging kapatid na rin ito sa kanya. Sa totoo nga lang ay hindi ito boto sa naging relasyon nila ni David nung una pa lamang. Ngunit dahil nga sa mahal niya ang asawa, ipinaglaban niya ito sa kaibigan kahit na noong paman ay hindi na ito kumbinsido sa relasyon nilang dalawa. Anong pakiramdam na magmahal ng taong mayaman, Onyx? Tanong ni Beth isang umaga habang abala sila sa paglalakad patungo sa terminal, dalang mga bagahe ng kaibigan niya. Hindi kalaunan ay pumayag na din si Onyx sa kagustuhan ni David na tumira kasama niya. Kahit napatago ay sinigurado naman ni David sa kanya na aalagaan niya ang asawa kahit na anong mangyari. Mahal na mahal ni Onyx si David, kaya kahit na ayaw niya ay pumayag pa rin siya. Isa pa ay ito lang din ang nakikita niyang paraan upang makasama at mabantayan ng asawa. Masaya. Sagot ni Onyx sa tanong ni Beth bago sila huminto sa pila ng mga biyahero. Kahit papaano, masaya naman. Sinungaling. Singhal pa ni Beth bago umismid sa kanya na tinawanan naman niya. Ako, Onyx, hindi mo ako maloloko, ha? Matagal na tayong magkakilala. Kapatid na nga turing ko sa'yo. Pati paggalaw ng bituka sa tiyan mo sa uladong sa ulado ko na, kaya hindi mo ako maloloko sa mga ganyan-ganyan mo. Saad ni Beth na para bang sigurado siya na nagsisinungaling si Onyx sa kanya. Wala namang iba nagawa si Onyx kung hindi ang matawa na lamang. Alam ko na alam mo sa sarili mo pinagsisisihan mo na yan. Ilang ulit ko namang sinabi sa'yo na pag-isipan mong mabuti bago ka pumasok sa sitwasyong yan. Kung gusto ka talaga ni David, hindi yan magdadalawang isip na ipagsigawan sa lahat na mahal ka niya. Yung tipong handa siyang talikuran ng lahat para lang makasama ka. Takot na takot siyang madungisan yung pangalan niya, ni ultimong pag-amin lang hindi niya pa magawa. Ano kung mag-asawa siya ng isang commoner? Mababang uri ng tao. Mahirap. And so, ang hirap kasi dyan sa asawa mo, mas importante pa para sa kanya yung pangalan niya kaysa sa relasyon ninyong dalawa. Mahabang saad ni Beth. Mababa ka sa boses ni Beth ang iritasyon, kaya naman kahit na gusto pang ipagtanggol ni Onyx ang asawa niya ay hindi niya na rin naman nagawa pa. Alam niya sa sarili niya ang kahahantungan ng lahat kung sakali mang ipagtanggol niya pa si David. Kaya naman kahit nakatingkate na rin ang bibig niya ay mas pinili niya na lang na manahimik. Alam niya ang ugali ni Beth. Hindi iyon titigil hanggat hindi siya nananalo sa diskusyon, kaya naman hindi na rin siya nagsalita pa. Ano naman ang mangyayari sa kanya kung sakali mang ipagtanggol niya ang kanya? Wala rin namang magbabago sa mga yon, lalo na't naririto na rin naman siya. Katulong? Tanong na isang dalagang sumalubong kay Onyx sa gate. Kunot na siya nitong pinagmasan mula ulo hanggang paa, bago muli nag-angat ng kilay. Sure ka ba? Marahang tumango si Onyx at ngumiti. Mukha kasing hindi ka katulong. Denise, ano ka ba? Putol pa ng isang katulong na nakakita sa kanilang dalawa. Halos itapon nito ang water hose sa mga damo para lang puntahan ng gate kung nasaan ang dalawa. Diyos ko, kung babae ka, masyado ka kasing absent-minded kaya wala kang alam. Angil nito bago siya nagdesisyong pagbuksan ng gate si Onyx na ngayon ay nangiti-ngiti lamang. Pasensya ka na ha, iha.
Wala kasi sa orientation tong babaeng to kaya walang alam sa mga ganap dito sa mansyon. Siya nga pala, ikaw ba yung bagong katulong na sinasabi ni Sir Montero kahapon? Bagong katulong? May pagtatakang tanong ni Denise na hindi na binalingan ng ginang na nagbukas ng gate para kay Onyx. Hindi ko alam na may bago na naman. Opo, ako nga po. Si David Montero po ang kumontak sa akin ng isang araw. Nagbigay lang po siya ng address para... Oo. Natatawang saan ng ginang bago siya nito tinulungan sa mga bagahe niya para makapasok na sila sa loob. Nabanggit na nga sa akin ni Sir kagabi. Pati nga kanina pinapaalala niya sa akin. Darating araw ang bagong katulong. Siya nga pala, ang bata mo pang tingnan ha. Menor de edad ka pa ba? Natatawang usa ni Onyx. 24 anyos na po ako. Kailangan ko lang po ng extra income para makaipon. Talaga? Hindi halata sa mukha mo na 24 anyos ka na. Mukha ka pa talagang bata. Puna pa ng ginang. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang ilibot pansamantala si Onyx sa kabuuan ng mansyon. Sa loob ay personal day na kilala ni Onyx ang lahat ng kabilang naroon ng ilang labandera na tuwing linggo lang pa pumapasok at ang mga kusinero at kusinera naman na sa kusina lang naglalagi. Hindi maintindihan ni Onyx kung bakit pero tila may lungkot na bumalot sa kanya ng mga oras na yun. Katulong nga ang tingin ng mga ito sa kanya. Ano kayong mararamdaman ng mga ito? Na sekreto na palang kasalang amo na pinagsisilbihan nila sa katulang na katulad niya. Ang sabi sa akin ni Manang, si Sir David daw mismo ang kumuha sa'yo. Hindi ka man lang daw dumaan sa proseso. Saan ni Denise nang sandaling mapag-isa silang dalawa ni Onyx sa maid's quarters. Nagtataka lang ako kasi hindi basta-bastang kumukuha ng katulong yan. Lalo na't mukhang wala ka pang background. Saan ba nakilala yan si Sir David? Magkaibigan ba kayong dalawa o baka naman nagkakilala lang kami sa isang flower shop sa dati kong pinapasukan. Nalugi kasi yung flower shop. Nakaratingin sa kanya. Ayun, kinuha niya ako. Pagsisinungaling pa ni Onyx dahil hindi sila roon nagkakilala ng asawa niya. Mabait si Sir David kaya inofera niya ako ng trabaho. Alam niya rin na may tinutulungan akong kapatid sa pag-aaral kaya binigyan niya ako ng sideline dito. Dagdag pa niya sa kwentong binuo niya. Baka sa mukha ni Denise na hindi siya kumbinsido sa kwento ni Onyx kaya naman wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang lumabas na lang upang simulan ng trabahong pinagkasunduan nilang dalawa ng asawa niya. Sa umaga ay katulong siya sa mansyon. Pagdating naman sa gabi, alam sa sarili ni Onyx na nagkasama silang matutulog ng asawa niya. Iyon ay kung sakali mang makakalusot sila. Hindi ka pa matutulog, Denise? Tanong niya kay Denise nang makita niya itong mulat na nakatitig sa kanya. Kanina ka pa nakatitig sa akin ah. Sinasa ulo ko lang yung mukha mo. Hindi ko kasi mapigilan. Sagot ni Denise sa kanya na tipid na naman niyang nginitian bago siya umiwas ng tingin sa kasamahan. Sure ka ba talaga na mahirap ka? Dagdag pa nito. Doon ay tila hindi na napigilan ni Onyx ang matawa. Denise, katulad mo, mahirap lang din ako kaya nga ako nandito para magtrabaho. Marami akong binubuhay sa probinsya at saka pangmayaman lang ang kutis ko. Hindi lang sa halata sa itsura ko dahil maalaga ako sa katawan ko. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede naman ako mag-provide ng pictures. Maniwala ka lang. Sus! Usal pa ni Denise bago siya bumuntong hininga at tumalikod na sa pagkakahiga sa kama. Walang iba nagawa si Onyx kung hindi ang bumuntong hininga bago niya pa sekretong binuksan ng cellphone. Hanggang ngayon ay wala pa ring text si David sa kanya. Ang usapan kasi nila ay magkikita sila ngayong gabi at sabay silang matutulog sa kwarto nito. Ang hindi lang maintindihan ni Onyx kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring text sa kanyang asawa. Imposible naman na hanggang ngayon ay babad pa rin ito sa trabaho, hindi ba? Nakatalugan na nga ni Onyx ang paghihintay sa text ni David kaya naman nang aksidente silang magkita sa hallway ng mansyon kinabukasan ay halos takbuhin ni David ang distansya nila para lang mayakap ang nagtatampong asawa. I can't believe this.
Usal pa ni David habang nakayakap sa kanya bago niya hinalikan ang sentido ni Onyx na bahagyanan mo nitong ikinanguso. Nasa iisang bahay na tayo. Pwede na kitang makasama kahit na kailan ko gustuhin. Hindi ka nag-text kagabi. May pagtatampong saad naman ni Onyx, dahilan upang natatawa siyang harapin ni David na hanggang ngayon ay bakas pa rin sa mukha ang tuwa. Hindi mo ba alam na halos makatulugan ko na yung paghihintay sa'yo? Pagkatapos unang bungad mo sa akin, hindi ka malang magpaliwanag. Hindi naman importante sa akin na magpaliwanag. Mas importante sa akin ang may paramdam ko sa'yo kung gaano kitang kamahal, Onyx. Saad pa ni David bago siya nito muling hinagkan. Namimiss kita ng sobra, mahal ko. Miss na rin kita. Sagot pa ni Onyx bago nila muling tiningnan at hinawakan ng pisngi ng isa't isa. Kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ako papayag sa ganitong setup, David. Hindi talaga ako papayag na maitago mo ako ng ganito. Isang buntong hininga naman ang pinakawala ni David bago siya umayos sa pagkakatayo habang marahang pinagmamasdan ng asawa. Ngayon lang naman to, love. Pagkatapos kong makuha ang mana ko at ang posisyon na para sa akin, aaminin ko na sa lahat ang tungkol sa atin. Kaya huwag ka mag-alala. Dahil tulad ng pangako ko noon, uulitin natin ang kasal natin. Kapag naging maayos na ang lahat, pakakasalan kita. Yung ingrande at yung alam kong ikakatuwa mo. Tulad ng pangako ko noon sa'yo, mahal ko. Dagdag pa ni David. Isang ngiti lamang ang iginawa ni Onyx sa kanya bago siya nag-iwas ng tingin nang may maalala. Ano nga palang ginawa mo kagabi at bakit hindi ka malang nakapag-text sa akin? Tanong pa ni Onyx sa kanya na ani mong may pagtatampong maririnig sa tono ng boses. Alam mo ba na may 3 oras din kitang hinintay? Sa tagal nga ng paghihintay ko sa'yo, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagtatampo ka ba? Natatawang tanong naman ni David na ani mo natutuwa pa sa itsura ni Onyx sa mga oras na yon. Sorry na kung hindi ako nakapag-reply sa mga text message mo. Inabot kasi ako ng hating gabi sa office at biglaan din ang pagbisita ni Lolo kahapon. Gustuhin ko mang umuwi ka agad, hindi ko rin naman magawa. At saka naroon si Vincent kahapon, alam mo na, kailangan ko magpakitang gilas kay Lolo. Mahilig kasi sa rivalry yun, kaya hindi ko na pinalampas pa yung pagtatrabaho roon kahit na inabot na ako ng gabi. Pero huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo mamaya, ha? Sure ka ba dyan? Mahinang tanong naman ni Onyx. Wala nang iba nagawa si David kung hindi ang natutuwang hinawakan na pisngi ng asawa bago niya ito sinunggaban ng isang malalim at mahabang halik na nakapagpadala kay Onyx. Ni hindi nga rin namalaya ni Onyx na naihubad na pala ni David ang uniforme niya hanggang sa lumuwa na hindi dapat lumuwa. Ni hindi niya na rin alintana na naroon sila sa hallway at kahit na anumang oras ay maaaring may sumulpot na lang doon at maabutan sila sa ganoong ayos. David, Usal ni David na ngayon ay pababa ng pababa ang halik sa kanyang dibdib. Hindi naman maintindihan ni Onyx kung bakit pero nadadala siya sa ginagawa ni David sa kanya ng mga oras na yon. Ni hindi niya nga rin nagawang pigilan si David ng sandaling pwesto siya nito ng patalikod. Nag-alala si Onyx dahil baka may makakita sa kanila sa ganoong sitwasyon. Ngunit nang dahil sa sobrang kasabikan, ni hindi niya na rin pinigilan si David sa balak nito sa kanya ng mga oras na yon hanggang sa sandaling matapos sila. Nanggigigil ako sa'yo, saad ni David bago niya inayos ang tikwas ng buhok ni Onyx. Bahagyan na rin siya natawa nang makita ang reaksyon ni Onyx na animo ay pagod na pagod sa ginawa nila. Sabik na sabik ako sa'yo, mahal, kung alam mo lang. Halata nga, sagot na lang ni Onyx na hanggang ngayon ay naghahabol pa rin ng hininga. Nasa ganoon lang silang sitwasyon nang makarinig sila ng yapak ng paa na animo ay paakyat sa hagdan. Mabuti na lang at hindi sila tuluyang hubad dahil kung hindi, nako baka naabutan sila ni Manang nung sadaling makita sila nito. Bago pa man makarating si Manang sa direksyon nilang dalawa, ay agad niya nang nadampot ang basahan sa gilid at nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig na animoy walang nangyari sa kanila.
Wala namang iba nagawa si David kung hindi ang seryoso lang na mag-ayos ng necktie nang sandaling makarating si Manang sa harap nila. Onyx, kanina ka pa yata nagpupunas dyan. Puna naman ni Manang dahilan upang magdesisyon siyang tumikim at umangat mula sa pagkakaluhod niya sa sahig. Basang-basa ka na ng pawis, oh. Mainit lang po, Manang. Sagot ni Onyx bago siya namumulang nagbaba ng tingin. Bahagyang inayos naman ni Manang ang salamin niya habang kunot noong nakatitig sa dalaga bago naman siya bumaling kay David na ngayon ay walang ibang nagawa kundi ang sumeryoso sa gilid nila. Siya nga po pala sir, tumawag si Sir Vincent kanina. Tinatanong niya kung tutuloy ka pa rin ba sa meeting kahit na wala siya. Oo, tutuloy ako. May inutos lang ako dito kay Onyx kaya ako natagalan. Sagot pa ni David bago siya bumaling kay Onyx na hindi man lang nag-angat ang tingin sa kanya. Ihintayin ko mamaya sa office yung mga papel na sinasabi ko sa'yo. Mauna na ako, Manang. Baling niya kay Manang bago niya muling inayos ang necktie at agad na nagmarcha palayo roon. Bakas kay Manang ang pagtataka nang sinundan niya ng tingin ng boss nila na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang maglakad papalayo. Gusto niya sanang questionin si Onyx tungkol sa mga tinanong ni David sa kanya, ngunit hindi niya na iyon ginawa. Wala naman sigurong importante sa mga pinag-usapan nila. Hindi ba? Pero, parang kaduda-duda naman yata na dito nila iyon pinag-usapan sa hallway. At bakit? Pawis na pawis silang dalawa. Isang katok ang iginawad ni Onyx sa pinto ng opisina ni David bago siya tumuloy sa loob kinagabihan. Tulad niya na napag-usapan nila sa tawag kanina, ay agad na siya nagtungo sa opisina ni David pagsapit ng alas 9 ng gabi. Hindi na rin naman nahirapan pa si Onyx na umalis sa maid's quarters dahil halos lahat ng mga kasama niya roon ay tulog na. Si Denise yata ang pinakahuling kasambahay na sinilip niya bago siya nagdesisyong umalis sa kwarto upang magtungo sa kwarto ni David tulad ng pinag-usapan nila kanina. Sa huling katok ni Onyx ay hindi na rin naman siya nagulat pa nang biglang bumukas ang pituan at agad nitong niluwa si David. Halos mapatili pa siya nang hilahin siya nito mula sa kwelyo. Kasabay ng paghila nito sa kanya ay papasok sa loob. Ang huling natatandaan lang ni Onyx sa mga oras na yon ay ang tunog ng seradora ng pintuan at ang pagbukas ng zipper ng pantalon ni David. Love, dahan-dahan. Ayoko. I want you right now. Saad ni David bago niya hinarap si Onyx na ngayon ay namumula sa mga ginagawa niya sa katawan nito. Mahal na mahal kita. Huling saad ni David bago siya nito marahang inihiga sa malambot nitong kama. Noong una ay hindi maintindihan ni Onyx kung bakit nga ba siya napapayag ng asawa niya sa ganitong klase ng setup kahit na alam niya sa sarili niyang lugi-lugi siya. Kahit na papaano ay hindi naman nagulang si David sa pagpaparamdam sa asawa niya kung gaano niya itong kamahal. Sa totoo lamang ay gusto niya na talagang ibahay si Onyx. Ngunit dahil sa sitwasyon nila ngayon, alam niya at natitiyak siyang mahihirapan siyang aminin sa lahat ang mga nangyari. Importante sa kanya si Onyx dahil mahal niya ito at asawa niya ito. Ngunit hindi niya rin maitatanggi na mahalaga na rin sa kanya ang pangalan at reputasyong binuo niya noong una pa lamang. Ngayon na kaya niyang pagsabayin ng dalawa, wala na siyang ibang magagawa pa kung hindi ang pagsabayin nito. Nandito na siya. Maaayos niya pa ba ang lahat kung alam niya sa sarili niyang mawawala sa kanyang dalawa sa oras na magkamali siya sa desisyong bubuuin niya? Anong meron sa inyo ni Sir David, Onyx? Halos mapatalon si Onyx sa kinatatayuan nung marinig niya ang boses na iyon. Muntik niya pa nga mabasag ang pinggang hinuhugasan niya ng dahil sa gulat. Agad namang nanlaki pa ang mga mata niya nang bumaling siya kay Denise na ngayon ay taas kilay nang nakatingin sa kanya. Ha? Usal niya na lamang. Agad namang humalikip-kip si Denise sa pagkakatayo niya habang seryosong nakatitig kay Onyx. Noong mga oras na yon. Pagkatapos sa mga nakita niya kanina, alam niyang sigurado na siya. Ano nga bang meron sa amo niya at sa bagong katulong na kasama niya? Umamin ka nga sa akin, Onyx. Usal niya pa na animoy siguradong sigurado siya sa kung ano man ang naglalaro sa utak niya. Kanina lang, nakita ko kayo ni Sir David na nag-uusap sa pinakatagong parte ng hardin. Nakita ko rin hinawakan kanya sa bewang.
Namumula pa nga yung mukha mo kanina kaya alam ako at sigurado ako sa mga nakita ko. Dagdag niya pa bago siya nag-alalang lumingon kay Onyx. Pinipilit ka ba ni Sir David, Onyx? Ha? Hindi naman makapaniwalang usal ni Onyx na naririnig niya mula kay Denise. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano sa naririnig mula sa kasamahan at maging kaibigan niya na rin sa bahay na iyon. Paanong pinipilit bang sinasabi mo? Anong pinipilit, Denise? Natatawa niyang tanong. Pansamantalang humingi ng malalim si Denise bago siya umayos sa pagkakatayo sa harap ni Onyx na ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa naririnig niya mula sa kasamahan. Tinatanong kita kung pinipilit ka ba niya. Alam mo na, Onyx, 24 anyos ka na. Alam kong hindi na bago sa'yo ang mga ganong bagay. At alam ko rin na napipilitan ka lang dahil baka sa mukha mo na. Denise, natatawa niyang tawag sa kaibigan sa pag-aasang matauhan ito sa mga sinasabi niya. Walang nangyayari sa amin ni Sir, okay? At isa pa walang namimilit. Hindi niya ako pinipilit. At hindi ako nagpapapilit, okay? Kung ano man yung nakita mo kanina, tinanong niya lang kung okay ako. Chine-check niya lang kung okay ako. Naatrasan niya kasi ako kaya sa bewang. Natatawang singal na naman ni Denise sa pabirong iniswera naman ni Onyx. Hindi ka niya hahawakan sa bewang kung wala kayong relasyon, ano? Dalawa lang yan, Onyx. Nagsisinungaling ka o nagsisinungaling ka talaga kasali mo sa sarili mo hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Denise, hindi naman sa ganon, okay? Saad ni Onyx dahil bakas pa sa mga mata ni Denise na naiiyak na ito sa kung ano man ang mga naglalaro sa isip niya. Walang amin. Walang namamagitan sa amin. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung nakita mo, wala lang yon. Wala kaming relasyon. Hindi niya ako pinipilit. At mas lalong walang pilitang nangyari. Okay? At hindi lang doon natapos ang lahat. Dahil nga sa medyo observative si Denise dahil sa mga nangyari, na hindi na rin nagawa pa ni Onyx na tumakas sa maid's quarters tuwing gabi dahil animoy huwago kung magbantay si Denise sa kanya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga oras na yon. Mapipikon ba siya dahil nagiging pakialamera na si Denise ngayon? O maiinis na lang dahil hindi niya alam kung bakit ba pumayag pa kasi siya sa ganitong klase ng setup? Paano na lang sila magsasama ni David kung palagi na lang nakabantay si Denise sa kanya? Dinaig pa nito ang isang anak na animoy bantay sarado ng tatay. Nahihirapan akong tumakas kapag nandyan si Denise, David. Saad ni Onyx. Nagsandaling makahanap siya ng tiyempo na makasalisi sa opisina ng asawa niya. Nag-aalala naman siyang bumaling kay David na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig lamang sa kanya. Hindi na nga ako nakakapunta dito. Sa tuwing inuutos sa akin si Manang na ihatid sa'yo, siya na madalas ang sumusunod. Siya na nga halos ang tumatapos sa trabaho ko. Hindi na rin kita nakakasama ng matagal kasi pakiramdam ko, nandyan lang siya sa gilid ko at nag-aabang. Pakiramdam ko rin, palagi na siya nakamasid sa akin na ultimong trabaho ko na hindi ko na magampanan ng maayos. Pasikreto na nga lang tayo nakikita, hindi ko pa magawa ng maayos. Mahaba niyang litanya. Bahagyan namang natawa ng kaunti si David kaya naman walang iba nagawa si Onyx kung hindi ang magtaas ng kilay sa kanya. May nakakatuwa ba sa sinabi ko sa'yo, David? Inisasaad naman ni Onyx sa asawa. Dahilan upang mas lalo itong matawa lalo na nang makita niyang nagsalubog ng mga kilay ni Onyx sa ginawa niya. Ang sabi ko, wala love, natatawa lang ako sa sarili ko. Sagot pa ni David sa kanya na mas lalo naman niyang ikinataas ang kilay. I find you hot, lalo na kapag nakikita akong galit ka. Sobrang galit mo, mas lalo ko lang ginugusto na buntisin ka. Saad pa ni David. Wala namang iba nagawa si Onyx kung hindi ang mapanguso na lang, lalo na nang magdesisyon si David na tumayo mula sa swivel chair niya upang lumapit sa asawa at mayakap ito. Mula sa likuran, hindi alam ni Onyx kung bakit pero tila ba lahat ng inis at galit niya kanina ay mabilis na nabawasan dahil sa ginawa ni David noong mga oras na yon. Ano bang gusto mong gawin natin kay Denise, love? Tanong naman ni David sa kanya habang nakapatong ang baba nito sa balikat niya at patuloy lang siya sa pagyakap sa kanya sa likuran.
Gusto mo bang tanggalin natin siya sa serbisyo? O bigyan natin siya ng trabaho sa Zamboanga para kahit na papaano malayo siya sa atin at nang magawa na natin lahat ng gusto. Grabe ka naman sa Zamboanga. Sagot ni Onyx sa kanya na bahagya naman yung ikinatawa. Ang gusto ko lang naman mangyari, love, na aminin mo sa lahat kung anong meron tayo. Takot na akong mabuhay sa dilim, David. Habang tumatagal na hindi tayo nagkakasama, mas lalo lang sumasama ang loob ko. Alam mo naman kung gaano kong kagusto na makasama ka, hindi ba? Gustong gusto kong makasama ka, love. Tama si Beth. Pinakasalan mo nga ako ng pasikreto. Ibabahay mo pa ako ng pasikreto. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba, Onyx? Alam ko. Got ni Onyx dahil natitiyak niyang iyon na naman ang ibabala ni David sa kanya. Alam mo rin ang sitwasyon ko, di ba? Alam mo rin na asawa mo ko. Wala naman akong ibang gustong gawin kung hindi ang makasama ka. Kung hindi kita nakakasama ng ganito, siguro para sa akin, pag-amin na lang ang nakikita akong solusyon para... This is not the right time, Onyx. Alam mo yan. Putol ni David sa kanya bago humawalay dahilan upang harapin siya ni Onyx. Saan tayo pupulutin kapag nalaman ng chairman na nagpakasal ako sa iba? Takot ako mailagay ka sa alanganin. Alam mo nang mangyayari sa atin kapag kinalaban natin sila. Gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay. Maibigay sa iyo ang lahat ng bagay na gustuhin mo. Hindi mo ba maibibigay sa akin yun nang magkasama tayo? Kaya ko mabuhay. Hindi ako nabubuhay sa karangyaan, David. Kaya ko mabuhay sa ilalim ng tulay, sa barong-barong, o kahit sa lansangan pa yan. Basta, kasama kita. Nangako ako sa'yo na bibigyan kita ng magandang buhay, Onyx. Buhay lang na magkasama ang gusto ko, David. Sagot ni Onyx sa kanya na hindi niya na nagawa pang sagutin. Agad na nangilid naman ang mga luha sa mata ni Onyx dahilan upang mapaiwas ang tingin si David sa kanya. Kung hindi mo may bibigay sa akin yun, ano pang purpose na nandito ako sa harap mo, hindi ba? Dagdag niya at nang hindi kumibo si David ay walang iba nagawa si Onyx kung hindi ang tumilikod at tuluyan na ngang lumabas ng opisina niya. Hindi naman siya nagawa pang habulin ni David dahil alam niyang sa oras na magkamali siya ng desisyon, sa lansangan sila pupulutin ni Onyx. Maganda at marangyang buhay ang kagustuhan at ipinangako ni David para kay Onyx. Kung susundin niya ang gusto ng asawa, saan sila pupulutin? Ayaw niyang mapahamak si Onyx kung pipiliin niya ito. At isa pa, ay importante rin para sa kanya ang pangalan at reputasyon na matagal niya na rin binuo. Ano na lang ang mangyayari sa kanila kung sakali mong magkamali ulit siya sa pagdedesisyon. Nakita ko kayo kanina, Onyx. Saan ni Denise nang sanaling mapadpad si Onyx sa poolside? Mabigat na ang loob ni Onyx at mas lalong bibigat lamang yon kung kikimkimin niya ang kung anumang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Mas lalong lang din itong bibigat, lalo na kung hindi niya ito ilalabas. Sa tingin niya ay perfect timing na din ito na nandito sa Denise sa poolside upang makinig sa kanya noong mga oras na yon. Dahan-dahan niyang pinagmasdan si Denise na ngayon ay seryoso lang na nakatitig sa kanya. Nang mapansin naman ni Denise na nagtagal ang titig ni Onyx sa kanya ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpilit na lang ng ngiti na hindi kalaunan ay napagpabuntong hininga na lang kay Onyx ng mga oras na yon. May problema ka, no? Kami. Sagot ni Onyx sa kanya na bahagya niyang ikinatigil bago siya marahang tumango. Hindi kalaunan ay nagdesisyon siyang umupo sa gilid ng pool kung nasaan din nakaupo si Onyx. Isang buntong hininga pa lang ang pinakawala ni Onyx bago siya nagpatuloy. Tama ka. Tama ang hinala mo nung una pa lang. Kami nga ni David. At hindi lang basta kami. Asawa ko siya. Sabi ko na nga, be. Agad na saan ni Denise na bahagya na patigil lang dahil sa idinagdag ni Onyx sa mga oras na yun. Ano? Kayo? Kasal kayo? Gulat na dagdag pa ni Denise na marahan ng ikinatango bago siya napabuntong hininga. Ano mo huminto ang mundo ni Denise ng oras na yun? Kung kasal na sila, bakit nandito si Onyx? At bakit katulong ang pakilala niya sa kanila?
Bakit nandito siya? At nangangatulong sa bahay mismo na kung tutuusin ay asawa niya. At kasal? Ni minsan na wala siyang narinig na balitang na ikasal na si David Montero. At alam ba ng buong angka ng Montero na kasal ng heredero nila? Paano kasal? Gulat niya pang tanong. Isang segundo namang natahimik si Onyx bago niya siya marahang tumango. Hindi na nga rin siya kumibo kaya naman walang ibang nagawa si Onyx kung hindi ang magpatuloy sa pagtatanong. Alam niyang pwede niyang panghawakan ng katotohanan yon pagdating ng panahon. Pwede niyang pagkaperahan o hindi naman kaya ay isumbong niya sa pamilya sa oras na magipit siya. Ang tanging tanong lang, magiging makatwiran at makatao ba yon kung gagawin niya? Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako, Onyx. Saad rin ni Denise dahilan upang malungkot na mapatingin si Onyx sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang napilitan ng ngumiti kay Onyx. Mapagkakatiwalaan mo ako, promise. Wala akong pagsasabihan kahit na kanino. Ano nga namang mapapala niya kung sakaling mang-betray niya si Onyx, hindi ba? Tiwala ang gusto niyang makuha at hindi pera. Walang iba nagawa si Onyx kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang. Di kalaunan ay nakwento niya na nga ang lahat kay Denise noong mga oras na yon. Sasabog ang dibdib niya sa oras na hindi niya mailabas ang nararamdaman niya, kaya naman kahit na 50-50 siya sa pagtitiwala kay Denise, ay wala na rin naman siyang nagawa pa. Ano nga naman ang pangamba na pwedeng maihatid ni Denise sa kanya, hindi ba? Tinatago mo kanya ngayon? Tanong ni Denise habang paulit-ulit na pagtango ang ikinabuntong hininga na lang ni Onyx. Naku, kung ako sa'yo, mas okay kung lalantad na kayo. Kasi doon mo lang mapapatunayan ang pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. Pero pwede rin magstay muna kayo sa kung ano lang meron kayo ngayon. Kung lihim pa yung relasyon nyo, edi ilihim na lang muna. Pero don't get me wrong ha, naiintindihan ko naman yung point mo. Gets ko rin yung point ni Sir David. Pero kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko pa rin ilihim na lang muna ang lahat. Tama naman si Sir David. Binibigyan ka naman niya ng assurance. Eh di habang hindi pa siya handa, eh di mag-ayos ka na. Kilala ang buong pamilya ni Sir David. Ano na lang mangyayari sa'yo kapag nalaman nilang pinakasalan mo ng palihim ang anak nila, hindi ba? Aba pwede ka nilang ipaligpit kung gugustuhin nila. Lalo na't kung alam nila sa sarili nilang wala silang mapapala sa'yo. Hindi naman kaya, maglaho ka na lang ng biglaan. Hindi ba't nakakatakot din yun? Intindihin mo na lang si Sir David, Onyx. Niligtas ka lang niya sa mga posibleng harm na pwede mong harapin sa oras na kumalat yan. And worse, baka madamay at masira lang ang pangalan niya. Lalo na kung lalantad kayong dalawa. Lalo na sa sitwasyon yung yan. Mahabang paliwanag ni Denise. Hindi naman maintindihan ni Onyx ngunit tila ba naiintindihan niya naman ngayon ang lahat. Hindi niya maitatanggi na may tampo siya ng kaunti kay David. Ngunit dahil sa mga paliwanag ni Denise sa kanya, kahit na papaano ay nabawasan ang lahat ng yon. Kahit na papaano ay naiintindihan niya ang lahat. Kapakanan niya lang naman ang iniisip ng asawa. Ano pa nga bang karapatan niya magtampo, hindi ba? I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Onyx habang umiiyak na nakayakap kay David, naani mo'y nagulat sa biglaan itong pagyakap sa kanya. Pasensya na ako nagtampo ka. Pasensya na ako nagalit ako. Alam ko may mali ako, love. Sorry kung hindi ko naintindihan lahat ng sakripisyo mo. Huwag ka mag-aalala dahil naiintindihan na kita ngayon, love. I'm sorry. Mahal na mahal kita, Onyx. At alam kong alam mo yan. Sagot naman ni David sa kanya bago niya sinagot ng mas mahigpit na yakap ang yakap sa kanya ni Onyx. Mahal na mahal kita, Onyx. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagsisakripisyo ko, para sa'yo lahat ng to. Dagdag pa niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin nilang naayos ang tampuhan nilang dalawa. Dahil nga sa alam na ni Denise ang relasyon nilang dalawa, hindi kalaunan ay hindi na rin nahirapan si Onyx sa pagtakas sa maid's quarters para lang makasama sa kwarto si David. Alam ni David na nagiging maluwag na si Denise sa kanila kaya naman kahit na papaano ay natutuwa siya.
Mahal na mahal kita, Onyx. Hindi na ako makakapaghintay na magkaroon ng anak sa'yo. Saan naman ni David habang nakayakap sa pagod na si Onyx. Nasa ganoon silang posisyon nang makatanggap ng tawag si David mula sa sekretarya niya. Ano ba yon? Masyado ka naman yatang istorbo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kapag kalinggo hindi mo ako pwedeng kontakin dahil nasa... Sir, hinahanap po kayo ng chairman dito. Putol ng sekretarya niya na hindi mo lang tumiklop sa unang bungad niya. Urgent, sir. Hinahanap po kayo ng chairman. Kasama ang lolo ninyo. Ha? Bakit daw? Hihintayin kita dito. Bibigyan kita ng 15 minutes. Sagot ng lolo niya sa kanya sa kabilang linya. Push! Mura ni David nang maibaba niya ang tawag. Hindi ba nila kaya nang wala ako? Naroon naman si Vincent ah. Kahit na panay reklamo ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang nagmadali na lamang na magbihis. Tulog pa si Onyx kaya naman kahit nalabag sa loob niya ay hinalikan niya na lamang ito sa noo bago siya tuluyang lumabas sa maid's quarters. Ilang minuto lang ay naroon na siya sa conference room. Galit niyang tiningnan ang lahat ng naroon sa mesa bago siya masungit na bumaling sa lolo at tatay niya. May ngisi pa sa labi ni Vincent ang sandaling magtama ang mga mata nila ng stepbrother niya. Anong meron at bakit iniistorbo ninyo ang linggo ko? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na rest day ko ang linggo? Gusto mo na makuha ang shares at posisyon gusto mo, di ba? David? Marahang tanong ng lolo niya na bahagyan niya namang ikinatigil. And so? Ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng yun. Ngayon. Bakit? Anong meron, Lo? Nagguguluhan niyang tanong na ikinabuntang hininga na lang ng mga ito. Marahan niyang pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng conference room. Naroon ang ibang shareholders. Maging ang bagong pamilya ng daddy niya ay naroon kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang magtaka bago siya kunot noong muling bumaling sa lolo niya na hanggang ngayon ay animo pinag-iisipan pa ang lahat. Anong meron? Ulit niyang tanong. Yes, gusto ko nang makuha ang shares ko. Then marry me. Saad ng isang boses. Agad na napalingon si David sa nagmamayari ng boses na iyon. At halos umangat ang kilay niya nang makita ang kaisa-isang dalaga na naroon sa conference room. Prente ito nakaupo sa upuan niya at animong kumbinsido na makukuha niya kung ano man ang hilingin niya ng mga oras na iyon. At kabilang na nga roon ang taong matagal niya na rin ginugusto mula sa malayo. Marry me, David. Dagdag pa nito bago humisi sa kanya. Sa kabilang bahagi, wala naman nagawa si Onyx kung hindi ang mag-abang sa text message ng asawa niya. Kanina pa kasi itong umalis. Tulog pa siya nung umalis ito kaya naman unang mulat pa lang niya ng mata ay agad ito na ang gusto niya makita. Ang kaso ay wala na ito nung gumising siya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lamang. Kanina ka pa nakanguso dyan, Iha. May problema ba? Tanong ni Manang nang makita siya nito nakasandal sa pader sa harap mismo ng opisina ni David. Lumingon si Manang sa pintuan bago muling bumaling sa dalagang hanggang ngayon ay nakanguso pa rin at animo may iniisip. Bakit ka nga pala nandito? Kanina ko pang napapansin na para bang may hinihintay ka rito ah. May hinihintay ka ba o nandito ka para sa alaga ko? May kailangan na po akong tanungin sa kanya. Sagot ni Onyx bago siya marahang bumuntong hininga na ikinataas naman ng kilay ni Manang. Anong oras po kayo uwi si Dave? Anong oras po kayo makakauwi si Sir? Ano bang itatanong mo sa kanya at ako na lang magsasabi? Tanong ng matanda sa kanya na hindi niya naman kinipo. Isang buntong hininga pa ang ginawa ni Manang nang mapansin niyang hindi nagsasalita si Onyx ng oras na yon. Mamaya pang hating gabing uwi nun, Iha. Ang alam ko ay kasama niyang pamilya ni Margie ngayon. Baka may meeting pa para sa engagement nila. Engagement? Gulat na tanong ni Onyx sa parang iyon lang ang salitang rumihistro sa utak niya sa lahat ng sinabi ni Manang. Manang, ano pong engagement ang sinasabi ninyo? Ay, hindi niya pa ba nabanggit sa'yo? Tanong ni Manang sa kanya na hindi niya kinibo. Nakangiting inayos si Manang ang salamin niya bago siya nagpatuloy sa pagkukwento. Sa ngayon ay nagugulat ng dalaga. Ayaw magsabi sa akin ni David. Kaya itong loko-lokong Vincent ang nagkwento. Para raw makakuha siya ng posisyon sa kumpanya,
Binigyan siya ng kondisyon ng chairman. At yon ay magpakasal niya sa bunsong anak ng mga Gomez. Margaret Gomez, yan ang pangalan. Hindi mo pa ba nakikita yon? Sa pagkakaalala ko, maganda ang batang yon. Maganda nga't lumugar na rin sa tahimik itong si David at nang sa ganun ay tumuwid na rin. Napaka-playboy kasi ng lalaking yan, kaya madalas ay hindi swertehin sa babae. Sa ganda ni Margie, ako hindi na siya lugi roon. Marami pang ikikwento si Manang sa kanya na hindi niya naman nagawa pang sundan. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o ano. Aaminin niya man o sa hindi ay nagulat siya. Paano siyang magpapakasal sa ibang babae kung kasal na siya sa kanya? At pumayag siya magpakasal sa iba? Ang akala niya ba'y mahal siya nito? Bakit siya pumayag? Pumayag nga ba talaga siya? Hindi niya alam kung bakit pero nang dahil sa nalaman niya, mas lalo lamang ding umiral sa loob niya ang makausap ng personal si David. Naging busy si David sa trabaho niya sa mga sumunod na araw. Kaya naman pagkalipas pa ng 4 na araw, doon niya palang ito nakausap tungkol sa problema nilang to. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Clara Meneses at Gina Torres ng Baysa, Quezon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. David, ang akala ko ba mahal mo ko? Galit na tanong niya sa asawang hanggang ngayon ay wala pa rin kibo. Ano tong nabalitaan ko? Na pumayag ka raw sa engagement mo kay Margie. Anong ibig sabihin nun, David? Ang akala ko ba seryoso ka sa akin? Kalokohan na lang ba para sa'yo na pakasalan ako? Kaya ba gusto mo yung isikreto lang ang maging kasal natin? Kasi gusto mo ako itago? Kasi may bala ka magpakasal sa iba? Hindi naman sa ganun, Onyx. Hindi mo ako habang buhay maitatago, David. I know, okay. Singal ni David at bahagyang nabigla naman si Onyx sa biglang pagtaas ng boses niya kaya naman walang ibang nagawa si David kung hindi ang bumuntong hininga. Kumulma at di kalaunan ay lumapit sa kanya para hawakan siya sa braso. Alam ko, Onyx. Alam ko kung anong pinasok ko. At hindi kita tinatago. Pinoprotektahan lang kita, okay? Let me explain first bago ka magalit. Dagdag pa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni David bago niya pinakalma ang asawa. Bahagya na nangilid ng mga luha sa mata ni Onyx noong mga oras na yon. Kaya naman kahit na maging si David ay naguluhan at naawa na rin sa sitwasyon nila. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang yakapin ng asawa. Ano ba kasi itong pinasok niya? Kung aaminin niya ba sa pamilya niya ang lahat, may mababago pa rin ba? Oo, mababago ang lahat. Yan nga lang, mawawala sa kanya lahat ng pinaghirapan niya sa oras na bubulgar siya sa sekretong pagpapakasal niya sa babaeng mahal niya. Ang kaso, ay importante pa bang pinaghirapan niyang yun kung mawawala sa kanyang babaeng mahal niya? Aayusin ko ang lahat, Onyx. Huwag ka mag-alala dahil nasisigurado ko sa'yo na walang kasalang magaganap, okay? Pangako pa ni David sa kanya bago niya tinulungan si Onyx na punasan ang sarili nitong luha bago niya ito muling niyakap. Masakit para kay Onyx ang lahat. Kung wala nga lang mawawala kay David, baka matagal niya na itong pinilit na ipakilala siya sa lahat. Ang kaso lang ay mayaman at maimpluwensyang lalaki ang pinakasalan niya. Siguro nga ay tama si Beth. Sobrang hirap magpakasal sa mayamang tao dahil maraming mawawala sa inyo sa oras na mabulgar kung ano man ang sikretong itinatago nyo sa harap ng maraming tao. Tama pa nga ba ang desisyon at daan na tinatahak nila ngayon? Everyone, this is Margie Gomez. Magmula sa araw na to, dito na siya titira. Pakilala ni David sa lahat bago huminto ang mga mata niya kay Onyx na ngayon ay nakayuko lamang sa gilid kasama ang ibang katulong. Gusto ko makasundo niyo siyang lahat dahil 3 buwan na lang. Ikakasal na kaming 2. Hirap na saad ni David.
Nang hindi na mapigilan ni David ang pagiging emosyonal, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mabilis na tumalikod at agad nang nagmarcha palayo. Sa kabilang banda, ay walang ibang nagawa si Margie kung hindi ang ngumisi-ngisi na lamang nagpinagmasta ng lahat bago siya sumunod kay David. Ang akala ko ba kayo ni Sir David? Kunot noong tanong na Denise kay Onyx nang sandaling mapag-isa na lang sila sa main quarters ng araw na yon. Anong ibig sabihin nun, Onyx? Kayo ba talaga o baka naman naglolokohan kayo? Kasal kami, Denise. Tipid na sagot ni Onyx na hindi mo lang pinaniwalaan ni Denise. Kasal kami sa simbahan. Kung kasal kayo, bakit may Margie? Tanong nito na bahagyang ikinabuntang hininga ni Onyx. Kung mahal niyo isa't isa, hindi ba dapat lang na ipaglaban ka niya? Kung kasal talaga kayo, kung hindi man kayo kasal tulad ng sinasabi mo, baka naman ginawa ka lang niyang fling habang hindi pa inaanunsyo sa lahat yung tungkol sa kanila ni Margie. Hindi kami fling. At sigurado ako na valid ang kasal naming dalawa. Makikita naman sa Senuar yun Sagot na lang ni Onyx. Wala sa mood si Onyx na nakipagdiskusyon kay Denise sa mga oras na yon, kaya naman hindi na rin niya napigilan pa ang sarili na mahiga sa kama niya upang doon bumaluktot. At ang makapag-isip-isip, napansin naman ni Denise na wala sa mood si Onyx, kaya naman kahit na gusto niya pang magtanong na magtanong ay hindi niya na rin ginawa pa. Ano pa nga bang saysay nang magtanong kung wala sa mood at animong tamad na tamad yung taong mapagkukunan niya ng chismis? Mga bobo kayo, mga inutil. Halos mapatalo ng lahat ng sandaling basagan ni Margie, lahat ng pinggan na naroon. Nasa 3 kusinera na rin na napagbuntunan niya ng kamay dahil lang sa hindi niya nagustuhan ng lasa ng pinaluto niyang agahan. Kahit na nasa kalagitnaan ng trabaho ay natigil din sila Onyx dahil halos lahat sila ang pinag-initan ni Margie. Ang dahilan? Dahil lang sa matabang na sopas. Palibhasa kasi mga wala kayong pinag-aralan. Sa trabaho na nga lang kayo babawi, puro palpak pa kayo. Mga tanga! Sigaw pa niya bago niya binasag ang lahat. Hindi lamang doon natapos ang kasamaan ni Margie. Mabait siya sa tuwing bibisita ang pamilya ni David at sa tuwing makakasama siya sa iisang lugar si David. Pero sa pag-alis ng mga ito, doon ay tila ba lumalabas ang tunay niyang kasamaan. Madalas niyang pagbuhatan ng kamay ang lahat hanggang sa dito niya na nga napansin si Onyx dahil ito ang madalas na maglinis sa kwarto nilang dalawa ni David. Bobo ka! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mong gagalawin lahat ng mga gamit ko? Bingi ka ba o tanga-tangahan ka lang talaga? Galit na sigaw ni Margie bago niya sinabunutan si Onyx at agad na tinulak patungo sa cabinet. Naroon sila ngayon sa loob ng kwarto ni David. Sinadya niya roon na sugurin ng dalaga dahil natitiyak niyang makakaabot na sa pamilya ni David ang lahat kapag may pinag-initan ulit siya. Bobo! Sigaw niya pa rito. Wala namang iba nagawa si Onyx kung hindi ang mapapikit na lamang mula sa pagkakaupo niya sa cabinet. Nasa usapan nila ni David na magiging katulong siya rito para makasama ang asawa. Ngunit wala sa napag-usapan nila na pwede siyang pagbuhatan ng magiging asawa niya. Doon ay tila ba nag-sink in sa kanyang lahat. Magagawa siyang pabayaan ng lalaking nangako sa kanya na poprotektahan siya? Anong nangyari sa mga pangako ni David sa kanya? Agad na umagos sa gilid ng mga mata niya ang luhang noon pa yata naipon simula nung pumasok siya bilang katulong sa bahay ng asawa. Nakita naman niya ni Margie, kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang ngumisi na lamang habang nakakunoton noong nakatitig sa kanya. Iiyak ka? Walang magagawa yung iyak mo, animal. Sigaw nito na sa kanya bago seryoso. Wala ka nang pinag-aralan, tatangatang ka pa. Sigaw pa ni Margie bago niya iniangat ang kamay para sana gawaran ng isang sampal si Onyx. Wala namang iba nagawa si Onyx kung hindi ang mapapikit na lamang. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Margie sa kanya, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pagsigaw ng isang pamilyar na boses upang pigilan ang balak sana ni Margie sa kanya. Margaret! Sigaw ni David. Halos mapatalon din si Margie nang dahil sa pagkabigla sa biglaang pagsulpot ni David.
Ang buong akala ni Margie ay nasa opisina ito ng mga ganitong oras. Anong ginagawa ito ngayon dito? Nang dahil sa gulat, ay walang ibang nagawa si Margie kung hindi ang nagugulat na mapaayos sa pagkakatayo at agad na itinago ang kamay na ipangsasampal sana kay Onyx. Hindi malamang binalingan ni David ng tingin si Margie dahil mas inuna nitong tulungan si Onyx na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang tulong ng asawa niya. What is wrong with you, Margaret? Singhal ni David bago niya itinago si Onyx sa likuran niya at agad na binalingan ng tingin si Margie na bahagya namang napatalon nang harapin siya ni David. Anong karapatan mong saktan ng mga kasambahay ko sa bahay na to? Nakapag-aral ka ba ng maayos? Pero siyang nauna, David. Singhal ni Margie habang nakaduro kay Onyx na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matahimik na lamang. Nananahimik lang ako rito pagkatapos na dami niyang insultong sinabi sa akin. She even told me that I'm not a perfect wife to you. She hurt me. She pushed me. So gumanti ako. Even so, Margaret. Singhal ni David sa kanya. You have no right to hurt my... Aniya bago siya natigil. Hindi niya na nga pala pwedeng sabihin kahit na kanino tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa ni Onyx. At ang isa pa, ano na lang ang mangyayari sa asawa niya sa oras na malaman ni Margaret na kasal na pala sila ng katulong na pinoprotektahan niya ngayon. You're what? Natatawang usal ni Margie na ani may bahagya pang natawa sa biglaang paghinto ni David. Your? She's your what? At bakit ganyan mo na lang ba siya kung ipagtanggol ngayon, ha? Is she that important to you? She's my employee. My house helper, Margie. Kung mahigpit at masama ka sa mga katulong mo, huwag mong idadamay ang mga katulong ko rito sa mismong pamamahay ko. Bantaan ni David sa kanya na natatawan niya namang sininghalan. Tandaan mo, nakikitira ka lang dito. Kagustuhan ito ng lolo mo at ng mga magulang ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako papayag na tumira ka rito kasama ko. Come on, David. Don't be so dramatic. She's just your maid. Not even your... Sa halip na patapusin ay walang iba nagawa si David kung hindi ang hilahin si Onyx palayo sa lugar na iyon. Masama ang loob niya. Aminin niya man o sa hindi, ay may parte sa isip niya ngayon na gusto nang ilantad kung ano man ang relasyon meron sila ni Onyx ngayon. Kung ito lang ang tanging paraan upang mailayo si Onyx sa lahat ng pwedeng manakit dito, gagawin niya, alang-alang sa kaligtasan ng asawa niya. Pero, kung gagawin niya man iyon, paano ang pangalan at pamilya niya? Are you okay, love? Tanong ni David nang sandaling madala niya si Onyx sa dulong bahagi ng hardin. Pinagmasdan niya si Onyx mula ulo hanggang paa. Maging ang mga braso at binti nito ay pinasadahan niya ng tingin. At halos mapahinga siya ng malalim nang wala naman siyang nakitang galo sa katawan nito. I'm sorry. Hindi ko alam na magagawa sa iyo yan ni Margie. Hindi ko naman talaga ginusto lahat ng nangyari. Siguro hindi na muna kita papayagang magpunta sa kwarto ko at baka Itatago mo na naman ako, David. Matabang na saan ni Onyx na bahagyang ikinatigil naman ni David. Muli na namang umagos ang luha sa gilid ng mga mata ni Onyx bago siya galit na nag-angat ng tingin sa asawa niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan siyang umiyak sa harapan niya. Ano? Tama ako? Itatago mo na naman ba ako? Hindi naman sa ganun, mahal. Hindi ako panghabang buhay na magtatago sa anino mo, David. Sigaw ni Onyx dahilan upang pasimpleng sumilip si David sa kabuuan ng hardin sa pag-asang walang makakakita sa kanila na nag-aaway sa lugar na iyon. May sariling buhay ako. Hindi ako nagpakasal sa'yo para maging katulong lang sa peste mong bahay. Oo, pumayag ako. Kasi ang akala ko kahit na papaano, may bahala ka pa rin aminin sa lahat na asawa mo ako. Pero ano to? Pinagpagyan na kita sa arrangement na yan. Pero hindi ibig sabihin na matatanggap ko lahat ng yan. Wala rin sa usapan natin na magiging punching bag ako ng asawa mo. Hindi ako makakapayag na lapatan ulit ng kamay niyan mukha. Ano gagawin mo? Aamin ka? Aatras ka sa kasal niyang dalawa? Tanong ni Onyx sa kanya na bahagya niyang ikinatigil. Sa reaksyon ni David ay walang ibang nagawa si Onyx kung hindi ang natatawang mapangisi.
Kita mo? Hindi ka makasagot. Walang iba nagawa si David kung hindi ang magbaba ng tingin at magbuntong hininga ng mga oras na yon. Mahal mo ba talaga ako, David? Onyx, huwag naman sanang umabot sa ganito. Mahal mo ba ako? Galit na sigaw ni Onyx sa kanya na muli niyang ikinabuntong hininga. Kung mahal mo talaga ako, ipaglalaban mo ako. Magagawa mong talikuran yung pangalan mo, yung reputasyon mo, para lamang sa akin. Kung mahal mo talaga ako, ipaglalaban mo ako, David. Onyx, natatawang ang ngili, David. Alam mo naman kung ilang taon kong binuo yung pangalan ko, diba? Alam mo kung paano kong inalay yung sarili ko, yung oras ko, yung buhay ko para sa reputasyon at pangalang meron ako. Alam mong yun lang ang meron ako ngayon. Alam mo lahat ng yan. Hindi mo ba kayang talikuran lahat ng yan para sa akin? Halos ang mamakaawang tanong ni Onyx bago siya humikbi dahilan upang bahagyang lumawlaw ang balikat ni David. Hindi niya sukat akalain na aabot sila sa ganoong sitwasyon na kung saan ay kailangan pa siyang papiliin ng asawa. Anong gagawin niya kung pareho lang silang importante para sa kanya? Importante sa kanya si Onyx dahil ito ang buhay niya. Importante din para sa kanyang pangalan at reputasyon na meron siya dahil bago pa man dumating si Onyx ay nasa tugatog na siya. Ang tanong, magagawa niya ba talagang bitawan ng mga bagay na may ilang taon niya na rin pinaghihirapan para lang sa taong mahal niya? O bitawan ng pangalan at reputasyong meron siya para sa babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay niya? Ay hindi sumagot si David ay walang ibang nagawa si Onyx kung hindi ang iiling-iling na matawa na nakakuha naman sa atensyon ni David. Muli ay may luhang dumaoslos sa gilid ng mga mata niya. Bahagya na rin namumula ang mga mata at ilong niya dahil sa kakaiyak. Gustuhin mong punasan ni David iyon na hindi niya rin naman magawa dahil natatakot siya mas sa magiging reaksyon ng asawa niya. Paano kung iisipin nito na pinili niya ito kung gagawin niya man ang bagay na yon? Ako dapat ang nasa posisyon niya. Wala sa sariling saan ni Onyx patungkol kay Margie. Ako dapat yung naroon. Ako pinangakuan mo ng gano'n, David. Ako yung pinangakuan mo sa harap ng Diyos. Pero bakit ibang kasama mo ngayon? Huli na ng saad bago pa niya binigyan ng isang dismayadong tingin si David at tuluyan nang iniwan doon upang maglakad palayo. Wala ring iba nagawa si David kung hindi ang mapayuko, magbuntong hininga at manatili lamang sa pagkakatayo. Hindi niya nga rin nagawa pang sundan si Onyx dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapagdesisyon. Hindi niya kayang piliin si Onyx. Hindi pa sa ngayon. Sa kabilang bahagi naman ng hardin ay naroon at nagtatago sa mga halamanan si Margie. Bahagya ring naniningkit ang mga mata niya sa mga narinig at nasaksihan. What the heck was that? Kunat noon niyang bulong sa sarili habang nakatitig kay David sa malayo. Anong meron sa inyong dalawa ng katulong na yun, David? Halos magdamag at paghapon na yung gumulo sa isip ni Margie. Araw-araw niya kung makita si Onyx sa kusina, ngunit hindi niya naman ito magawang sugurin kayo nakatanggap na siya ng banta kay David na sa oras sasaktan niya ang katulong na iyon, ay siya namang makakatikim sa kanya. Bakit nga ba overprotective sa katulong na iyon ang fiancé niya? Ma'am, ito na po ang kape ninyo. Saad ni Denise nang sandaling mailapag niya sa lamesita ang kapeng hiningi ni Margie sa kanya. Tatalikod na sana si Denise upang simula ng iba pa niyang trabaho na nabinbin ngunit natigil lamang siya sa pag-alis nang magsalita si Margie. Gusto mo ba ng extra income, babae? Tanong ni Margie bago humikop ng kape niya. Nagtataka namang bumaling si Denise sa kanya dahilan upang mag-angat siya ng tingin sa katulong. Tinatanong kita, bingi ka ba? Hindi ko po alam, ma'am, kung babayaran kita. Saad ni Margie na bahagyang ikay natigil naman ni Denise sa mga oras na yon. Kailangan ko ng mata sa amo mo. Gusto ko lang malaman yung mga lakad niya, oras niya, kung sino-sino mga nakakasama niya. At sa lahat ng impormasyong ibibigay mo sa akin, may matatanggap kang pabuya. Dagdag pa niya. Wala namang iba nagawa si Denise kung hindi mapaisip.
Aaminin niya man o sa hindi, ay hindi niya maitatanggi na kulang pa sa buwan na niyang sahod ang kinikita niya bilang kasambahay sa bahay na iyon. Kailangan niya ang pera para sa pamilya niya at natitiyak niyang malaking tulong ang inaalok ni Margie sa kanya kung sakali. Ang kaso lang, anong magiging kapalit nito alang-alang sa pamilya niya? Mamaya pong hapon may meeting po siya sa mga... I'm tired of it. Nababagot na saan ni Margie bago umayos sa pagkakaupo na animoy malalim din ang iniisip. Walang ibang nagawa si Denise kung hindi ang tumikim at mag-abang sa susunod pang sasabihin ni Margie ng mga oras na yon. Mukhang wala namang kakwenta-kwenta yung mga binabalita mo sa akin. Paulit-ulit na lang lahat. Wala bang bago? Kinakabahan na tawa naman si Denise. Actually po ma'am, marami pong sekreto si sir na pwede kong ibenta sa inyo. Aniya. Bahagyang umara ko naman ang kilay ni Margie sa sinabi niya. Mukhang ito na yata ang balitang inaabangan niya magmula pa noong una. Secrets? Like what? Kuryoso namang tanong ni Margie. Gaya po ng si Sir David ay may allergy sa... Boring. Putol niya agad dahilan upang bahagya na makagat na Denise ang dila niya upang pigilan ang sarili sa pagsasalita. Wala bang ibang chismis dyan na pwede kong malaman? Mga chismis na pwede kong pagpiyastahan. Yung pareho tayo makikinabang kung naiintindihan mo, boba. Wala na po akong alam tungkol sa mga nasabi ko na. Sige, ganito na lang. Saan ni Margie bago siya umayos ng pagkakaupo at seryosong bumaling sa ninenervyos na si Denise. Kahapon narinig kitang kausap yung nanay or whoever na kausap mo sa tawag. Narinig ko yung pinag-uusapan niyo na ang kailangan niyo ng malaking pera para sa operasyon ng sino nga ulit yun? Lola mo ba? Tanong niya na marahan naman na kayo kung tinaguan ni Denise. Ganito na lang. Alam ko na may alam ka sa mga deepest secrets ni David. Kaya bibigyan kita ng chance to prove yourself to me. I want to know kung may sekretong relasyon ba si David sa isa sa mga katulong dito. Particularly, Onyx. Po? Alam ko magkaibigan kayong dalawa ng babaeng yan. At alam ko rin na alam mo kung anong sekreto niya. Pag-ulit pa ni Margie bago siya sumandal sa kinauupuan niya habang nakahalukip-kip. Aminin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Bilang kapalit, ako nang sasagot sa hospital bills at operasyon ng lola mo. Walang ibang nagawa si Denise kung hindi ang mapupuntong hininga. Alam niya na nangako siya kay Onyx na hindi niya ito ilalaglag at sasabihin kahit na kanino. Alam niya rin naman na hindi siya magagawang tulungan ni Onyx sa hospital bills niya. Kaya naman, bakit pa nga ba niya ito tutulungan sa mga sikreto niya? Ang totoo po kasi niyan, ma'am. Sa kabilang bahagi, walang ibang nagawa si Onyx kung hindi ang magtupi ng mga bedsheet. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho na sandaling may humablot sa kamay niya. Halos mapatili siya sa gulat. Natigilan lamang siya na makita niya si David na ngayon ay seryoso lang na nakatitig sa kanya habang mariing nakahawak sa braso niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Onyx sa kanya. Baka may makakita sa atin dito. Bago pa man matapos si Onyx ang sasabihin niya ay sinunggaban na siya ng halik ni David noong mga oras na yon. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magpamiglas ng una. Ngunit di kalaunan ay sinagot niya na rin ang mga halik ni David sa kanya dahil sa pananabik sa asawa. May 2 linggo na silang hindi nag-uusap ni David at may 2 linggo na rin nilang hindi nakikita ang sarili. Aaminin niya man o sa hindi ay sabik na rin siya sa asawa niya. Kaya naman na magsimula itong hubarin ng uniforme niya ay nagpaubaya na lang din siya. Galit at nagtatampo siya pero hindi iyon sapat na dahilan upang tanggihan niya ang asawa. Itatanan kita. Sabi David habang nakayakap ay Onyx. Tahimik lamang sila magmula nang matapos sila. Tila ba nabasag naman ang katahimikan sa pagitan nila nang dahil sa sinabi ni David. Tatakas tayo. Wala na akong pakialam sa pangalan ko sa pamilya ko. Ang importante, tayo. Napipilitan ka lang dahil pinapili kita. Nagdesisyon ako dahil gusto ko, Onyx.
Desisyon ko to. Ginusto ko to. Ginusto kitang pakasalan. At ginusto ko rin na bibigyan ka ng magandang buhay. Ani niya sa asawa bago niya hinalikan ang batok na to. Pipiliin kita, Onyx. Pasensya na kung ngayon ko lang napagtanto ang lahat. Pipiliin kita. Pipiliin ko yung tayo. Mahal na mahal kita. Dagdag pa niya. Hindi naman maintindihan ni Onyx kung bakit pero tila babiglaan ang pagbuhos ng luha sa gilid ng mga mata niya. Umiiyak siya hindi dahil sa masama ang loob niya. Umiiyak siya dahil sa tuwa sa mga narinig mula sa asawa. Hindi niya naalintana kung bakit inabot ng ganitong katagal. Basta't ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang katotohanang siya ang pinili ng asawa niya kesa sa pangalan nito. At sapat na ang dahilan yon upang manatili at bigyan niya pa ng isang pagkakataon ang asawa. Nandito na po ako at nakaabang na sa dadaanan ng kotse niya. Saad ng sniper na binayaran ni Margie upang patumbahin si Onyx. Sa totoo lang may takot sa loob ni Margie. Hindi siya natatakot sa pagpatay kay Onyx. Mas natatakot siya sa katotohanan na kapag nalaman ng pamilya ni David na kasal na sila ni Onyx, ay baka mahinto ang kasal nilang dalawa. Mabait ang pamilya ni David kaya naman ang katotohanan yon ang paulit-ulit na gumugulo sa isip niya. Kung hindi siya magugustuhan ni David at kung mas magugustuhan ng pamilya ni David si Onyx, mas mabuti pang patayin niya na lang ito. Ano pang magiging saysay ng lahat? Kung hindi siya magagawang mahalin ni David, hindi ba? Parating na po sila, ma'am. Ano pang ginagawa mong tanga ka? Singhal ni Margie na hindi pa natuwa sa bungad ng taong iutusan niya. Shoot her, you moron! Pero ma'am, may kasama siyang lalaki sa kotse. Wala akong pakialam sa kung sino mang hinayupak na lalaki ang kasama ng animal na yan. Patayin mo na. Tuluyan mo na. Walang ibang nagawa ang sniper kung hindi ang mapabuntong hininga bago niya itinutok ang barel sa direksyon kung saan matatamaan si Onyx. At bago pa man niya makalapit ang gatilyo ng barel, ay nasilat siya sa sangang naapakan niya kaya naman ang bala na sana'y tatama kay Onyx ay aksidenteng natutok sa gulong ng kotseng kinasasadlakan nila. Walang ibang nagawa ang sniper kung hindi ang umayo sa pagkakatayo at halos mapanganga siya nang makitang ang kotseng kinasasadlakan ni Onyx ay nagpagulong-gulong sa bangin na malapit. Huli na magpagtanto ng sniper na si David ang nagmamaneho ng kotseng yon at posibleng kasama si David sa maaaring mamatay dahil sa aksidenteng iyon. Anong kapalpakan na naman ang ginawa mo, bobo ka, ha? Sigaw ni Marvy sa kabilang linya na animo ay naghihisterya na. Hindi ka talaga nag-iisip, punyeta, bobo! Paulit-ulit na sigaw ni Margie bago niya pinatay ang tawag at tumawag ng ambulansya. Medyo malalim ang bangin kung saan gumulong at bumulusok ang kotseng kinasasadlakan ni David at ni Onyx. Pagdating ng mga rescuers, ay dugo ang katawan lang ni David ang naabutan nila sa kotse, habang ang passenger seat naman ay uping-yupi. Iyon ang nagpaniwala kay Margie na posibleng wala na si Onyx. Ang importante na lamang para sa kanya ngayon ay madala sa ospital si David at mapatingnan. Love, tawag na mahinang boses sa kanya dahilan upang nangihina niyang iminulat ang mga mata niya. Halos magliwanag ang mata ni David nang magtama ang mata nilang dalawa ni Onyx na ngayon ay ngiti-ngiti naman na nakatitig sa kanya. Kanina pa kita ginigising, tulog mantika ka talaga. Ha? Usal ni David bago siya umalis sa pagkakahiga sa hita ng asawa. Nasaan tayo? Ano ginagawa natin dito? Bakit tayo nandito? Ulit na tanaw ni David na makita niya ang malawak na bukirin. Maliwanag sa lugar na iyon. Animong nasa bukid sila. Nagkalat din ang mga bulaklak sa paligid at medyo malamig ang simoy ng hangin. Nakatirik din ang araw. Nawala sa kapaligiran ng tingin ni David nang marahang tumawa si Onyx sa gilid niya. Gumising ka na at hinihintay ka nila roon. Sagot ni Onyx sa kanya nang bahagyang ikinaarko naman ang kilay ni David. Teka, marami pa akong pupuntahan. Magkita na lang tayo sa susunod. Ano ibig mo sabihin, Onyx? Naguguluhan niyang tanong. Sa halip na sumunod,
At sumagot, walang iba nagawa si Onyx kung hindi ang tumayo at maglakad ng ilang hakbang bago muling lumingon kay David na ngayon ay kunot noon ang nakatitig sa kanya. Dito lang napansin ni David na nakasuot ng puting bisida ang asawa niya, bagay na nagpabilis ang tibok ng puso niya. Anong ibig sabihin nito? Onyx? Magkita na lang tayo kapag oras mo na. Huling saan ni Onyx bago tumalikod at naglakad palayo. Sa takot na mawala sa paningin niya ang asawa, ay mabilis siyang tumayo sa kinauupuan niya. Onyx, sandali lang! Huli niyang saad bago siya nangihinang na imulat ang kanyang mga mata. Onyx! Pabuling niyang tawag. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vincent nang makita ang kapatid na nakamulat. Halos mapabuntong hininga rin siya nang makita ang luha sa gilid ng mga mata nito, dahilan upang mas lalo lang siyang maawa sa kalagayan ng kapatid. Gising ka na, kuya. Saad ni Vincent dahilan upang dahan-dahan siyang balingan ng tingin ni David. Tatawag lang ako ng doktor, hintayin mo ako rito. Dagdag pa niya bago siya umalis. Doon lang din napagtanto ni David na nasa ospital siya, lalo na nang maramdaman niyang may nakakabit sa kamay niya. Panay rin ang pagtunog ng makina sa gilid niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang. Ilang saglit pa siyang sinek ng doktor bago niya nakumpirma na may 2 buwan na pala siyang comatose mula sa aksidenteng hindi niya rin maalala. Nang maalala ang aksidente ay saka lamang pumasok sa isip niya si Onyx. Wala siyang pakialam sa kung ano man isipin ng pamilya niya. Basta't ang importante na lamang para sa kanya ngayon ay ang mahanap si Onyx. She's gone. Malungkot na saan ng stepmother niya na ikinagilid ng mga luha sa mga mata niya. Ang sabi ng mga otoridad ay nasawi siya sa aksidente. I don't know, si Margaret ang umasikaso ng burol at cremation ng girlfriend mo, iho. She's my wife, saad ni David. Watch your mouth, David. Singhal ng daddy niya. Dahilan upang awatin ito ng stepmother niya. Dapat nga natuwa ka pa. Dahil doon lang din sa bahay niyo inilagi ang abo ng asawa mo. Ano bang balak mo sa buhay mo, David? Hindi namin alam na kasal ka na. Ni hindi rin alam ng pamilya ng asawa mo na namatay ng anak nila. You should be the one na umaasikaso sa lahat ng to. Problema mo to. Kaya dapat lang na ikaw ang tumapos. Daddy, tama na. Pigil ng stepmother niya, ngunit nagpatuloy lang ang tatay niya sa pag-aalburuto. Kakagising lang ng anak mo. Kung hindi lang mabait ang fiancé mo, baka ipinatapon ko na sa dagat yung abo ng asawa mo. Magpasalamat ka na lang at kahit maniloko mo si Margaret, nagawa ka pa rin yung patawarin at bigyan ng espasyo sa bahay mo yung sikreto mong asawa. Patuloy nito sa pagsalita na hindi niya naman pinakinggan. Patay na si Onyx. Patay na ang asawa niya. Ibig sabihin nito, langit ang pinagtagpuan nilang dalawa ni Onyx. Kabilang buhay na ang bukirin na yun. Napaluhang napagmasdan ni David ang urn jar kung saan daw nakalabi ang abo ng asawa niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib niya. Paano na siyang mabubuhay nito? Kung wala nang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay niya. Kabilang bantay, wala namang iba nagawa si Denise kung hindi ang naiyak na lang din na panoorin si David mula sa malayo. Ligtas na ang lola niya mula sa sakit nito, pero hindi niya maipagkakailang makakaligtas siya sa balik ng konsensya sa kanya. Kinokonsensya siya. Kung hindi niya lang ipinagbili ang impormasyon tungkol sa relasyon ni Onyx at David, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kung pwede niya lang maibalik ang lahat. Aalis na po ako. Paalam niya kay Margie. Dahilan upang wala sa mood itong nag-angat ng tingin. Babalik na po ako sa probinsya, ma'am. Wala ba nakakaalam? Saad ni Margie na ikinayuho niya na lang. Alam mo naman kung ano mangyayari sa'yo at sa pamilya mo kapag nagsalita ka, hindi ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Denise kung hindi ang magbuntong hininga. Isang singhal lang ang ginawad ni Margie sa kanya bago ito naglakad at naglahad ng sobre kay Denise
na nangihina naman itong tinanggap. Hindi na naman nagtaka pa si Denise nang makita niya ang perang bundle na nakasilid doon. Siguro sapat na yung kalahating milyon para manahimik ka. Nito na nangihina at wala sa sariling tinanguan si Denise. Ayoko na makita yung pagmumukha mo rito kahit kailan sa Maynila. Naiintindihan mo ako? Opo, ma'am. Sagot ni Denise bago niya nilisan ang bahay na iyon. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy ang lahat. Habang abala si Margie sa pag-aasikaso sa kasal nilang may 4 na buwan nang nabinbin, naging abala naman si David sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng totoo niyang asawa. Ayaw niyang pakasalan si Margie, pero may magagawa pa ba siya kung wala ng babaeng pinaglalaban niya? Pagkatapos ng halos 6 na buwan, hindi kalaunan ay tuloy na rin bumuti ang lagay ni David. 1 buwan na lamang ay ikakasal na siya kay Margie, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi magpatuloy lang sa buhay. Malayong-malayo ito sa pagkasabik na dati niyang nararamdaman nung si Onyx ang pinakasalan niya. Na kahit simple lamang at nihimang naging kasal nila, ay sabik na sabik siya. Ano sa tingin mo ang dress na babagay sa akin, love? Nakangiti nitong tanong ni Margie na hindi niya naman binalingan ng tingin. Naroroon ito sa coffee table habang siya naman ay abala sa pag-aayos ng necktie niya. Nakakatawa lang isipin na ang dating tumatawag sa kanya ng ganon ay ibang babae na. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa ba siya o ano dahil sa ting tinatawag siya ni Margie ng ganoon, animoy bumabalik lang sa utak niya ang malagim na aksidente na kinasangkutan niya at ang namayapa niyang asawa. Love, ano sa tingin mo ang... Huwag mo akong tawagin ng ganan. Alam mo naman kung sino lang may karapatang tumawag sa akin ng ganyan, di ba? Nang dahil sa narinig ay hindi naman makapaniwalang napasinghal si Margie. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tanggap na wala na yung asawa mo? Natatawang singhal pa ni Margie bago siya lumingon kay David, na ngayon ay animo natigilan na sa ginagawang pag-aayos ng necktie. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo, David. She's already dead. Nandiyan na nga yung urn jar yung abon niya, oh. Kung ayaw mo pa rin maniwala, ay disilipin mo. Dagdag pa niya bago umirap. Sa halip na makipagtalo kay Margie ay walang iba nagawa si David kung hindi ang ipostpone ng pag-aayos sa necktie niya. Kahit nagulo-gulo pa ang kasuotan niya ay lumabas na siya sa kwarto niya. Bakit pa nga ba siya makikipagtalo kung makitid naman talaga ang utak ni Margaret? Hindi tuloy niya alam kung bakit pa siya pumayag na maikasal sa babaeng yon. Gayong ganito naman pala kasamang ugali nito. Sir, ano pong masasabi niyo sa arrangement niyo kay Margaret Gomez? Sir, nakapagplano na po ba kayo? Ang sabi po ng pianist niyo ay magaganap daw ang kasal sa Madrid. Gaano po katotoo ang lahat ng yon? Pagpasok pa lamang ni David sa building ay ito kaagad ang bungad sa kanya ng mga reporters na iyon. Sa halip na sagutin ang lahat ng yon ay nakabusangot lamang ang mukha niyang dumiretso sa loob. Wala namang ibang nagawa ang ibang reporters kundi ang manatili lamang sa pagtawag sa pangalan niya nang hindi na sila papasukin ng security sa loob. Sa kabilang gilid ay bahagya namang natawa ang ginang na nakaupo at abala sa panonood ng balita sa maliit na telebisyon sa silid na iyon. Halata sa mukha ng lalaking iyon na ayaw niya sa mapapangasawa niya. Saan nito? Bago dismayadong umiling. Kawawang lalaki. Napipilitan lang dahil sa desisyon ng pamilya niya. Alam mo ba na mga anak ang nagsasuffer sa mga palpak na desisyon ng mga magulang nila? Ganyan ang nangyari kay Emerson. Palpak ang mga magulang kaya sa akin iniwan ang anak. Ganoon po siguro talaga, Nay. Saad ni Ana habang nananatili pa rin ang mata sa telebisyon. Hindi naman maintindihan ni Ana kung bakit tila ba pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaking nasa telebisyon. Totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa alaala ni Onyx ang lahat. Maging ang totoo niyang pangalan ay hindi niya rin maalala dahilan upang pangalanan siyang Ana ng ginang na tumulong sa kanya nang sandaling matagpuan siya nito sa ilog na duguan at walang malay. Malaki ang pasasalamat niya sa maglola na kumukup sa kanya dahil kung hindi dahil sa mga ito baka matagal na siyang patay at posibleng hindi na rin naligtas ang batang nasa sinapupunan niya. Okay naman po ang resulta ng check-up ninyo, Mrs. Wala naman pong abnormalities.
Ani ng nurse na nakausap niya na ikinangiti na lamang ng ginang. Para kay Ana, hindi na importante para sa kanya kung ano naging nakaraan niya. Mukha rin may banta sa buhay niya kaya naman gusto niya bang balikan ang buhay na meron siya dati ay hindi na rin naman niya magawa. Maliban kasi sa hindi niya na maalala kung sino siya, mas importante na lang din para sa kanya ngayon ang kapakanan nila ng bata. Wala ka ba talagang planong hanapin ang tatay ng dinadala mo, Ana? Kuryoso ang tanong ni Emerson, isang umaga habang nasa hapag silang tatlo ng lola niya. Alam mo na, baka naman hinahanap ka ng mga iyon ngayon. Bakit? Ayaw mo namang makasama si Ana rito? Biglang tanong ng lola niya na marahan namang ikinatawa ni Emerson. Kung makapagtanong ka parang atat na atat kang paalisin dito si Ana. Hindi naman sa ganun la. Iniisip ko rin kasi yung asawa niyo o yung boyfriend niya. Siyempre lalaki rin ho ako. Kung alam niyang responsibilidad niya bilang asawa o boyfriend sa'yo at sa anak mo, hahanapin niya kayo ng anak mo. Pero kung hindi naman, hindi ko na alam. At wala akong balak pa na hanapin siya. Marahang sagot naman ni Ana dahilan upang magpalitan ng tingin ng dalawa. Siguro mas mabuti na rin na hindi ko nabalikan ng dati naming buhay. Feeling ko lang, para hindi kami safe roon. Pakiramdam ko mailalagay lang sa panganib ang buhay ng anak ko kapag nagkataon na mag-cross ang landas namin ng nobyo ko. Sabagay. Tango naman ni Emerson nang muli niyang maalala ang dugo ang katawan ni Onyx sa ilog nang makita ito ng lola niya. Mukha kang sinadya nilang itapan sa ilog ng ganoong ayos eh. Baka delikado nga. Baka may nagbabalak talaga ng masama sa buhay niyong dalawa ng anak mo. Si Emerson at ang lola niya ang naging kasangga ni Onyx sa lahat. Sila ang tumulong kay Onyx hanggang sa mga anak ito. Hindi rin nila maintindihan kung bakit gano'n na lang ang tuwa ng sandaling pumutok ang panubigan ni Onyx habang nasa gitna sila ng sakahan noon. Manganganak na si Ana la! Nagmamadaling tawag naman ni Emerson habang abala sa pagtulong kay Onyx na maisakay sa kalabaw upang mahatid sa ospital. Malaki ang naging utang na loob ni Onyx sa dalawa kaya naman sa oras na matapos siya sa panganganak at kung sakali man na makapagtrabaho na, hindi talaga siya magsasawang tulungan ng dalawa sa oras na makaahon siya. Sa kabilang banda naman, nasa gilid lang ng building si David. Kunot ang noon niya habang pinagmamasan ang dugong dumadaloy sa braso niya mula sa aksidente. Bagla ring nalagyan ng dugo ang polo shirt niya, dahilan upang mas lalo lamang na matakot ang ilang tauhan na naroon sa site. Sir, pasensya na po talaga. Paulit-ulit pang saan ng isang tauhan kung saan na aksidente at nasugatan si David. Hindi ko po talaga alam na okay lang. Putol pa ni David sa kanya bago siya huminga ng malalim at ngumiti ng pilit sa matandang lalaki. Aksidente ang lahat. Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na sumagot pa si David at sa halip na balingan ng tingin ng matanda ay muli siyang lumingon sa sugat niya. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba bumabalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa aksidente yung kinasangkutan nila ni Onyx. May lungkot siyang naramdaman sa dibdib niya. Kung nasa wisyo lang ba siya noon, magagawa niya pa rin ba kayang mailigtas ang asawa niya sa aksidenteng iyon? Sir, nakahanda na po ang sasakyan. Saan ang tauhan niya nang sandaling lapitan siya nito? Dadali na po namin kayo sa ospital. Dagdag pa nito. Sa kabilang banda ay nalaki pa ang mga mata ni Margie nang makatanggap siya ng tawag mula sa private investigator na humahawak sa case ni Onyx. Hindi niya alam kung saan siya magugulat. Sa balita bang buhay si Onyx o sa katotohanan na dinadala nito ang anak ni David at kasalukuyan ang nanganganak sa ospital sa probinsya. Mas lalo lang din siyang nakaramdam ng takot nang malaman niyang nasa iisang ospital lamang si David at Onyx ng mga oras na iyon. Do something! Sigaw ni Margie sa kabilang linya na animoy nag-hysteria. Hindi sila pwedeng magkita. Gumawa ka ng paraan. Dukutin mo yung bata. Patayin mo silang dalawa. Paulit-ulit niyang saad. Bagya namang nanginig ang kamay niya sa sobrang takot. Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Sa oras na malaman ni David na buhay si Onyx,
at nagkaroon silang dalawa ng anak. Hanggang ngayon ay wala pa rin sa sarili si David habang nakatitig sa braso niyang may benda na. Pwede na silang umuwi ngayon at may ilang ulit na rin siyang inaaya ng mga tauhan niya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit meron sa loob niya nagsasabing mananatili pa sa ospital na yon kahit na ilang saglit pa. Mong may humihilas sa kanya na libutin ng ospital na yon, at iyon ay hindi niya maintindihan sa ngayon. Mas lalo lamang tumitindi ang kagustuhan niyang manatili roon nang maaksidente niyang makita sa waiting room ang mukha na matagal niya nang hindi nakikita. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magugulat. O hindi man kaya, ay mahihintakutan. Onyx? Hindi makapaniwala niyang bulong sa sarili. Si Onyx, na noon ay nakaupo sa upuan malapit sa cashier. May hawak itong baby at animong ngiting-ngiti habang tinititigan ang mukha ng anak. Si Onyx pa talagang babaeng yun? Bahagya itong tumaba, marahil siguro dahil sa pagbubuntis. Medyo naging kayumanggi na rin ang balat nito, hindi tulad ng huli. Hindi siya pwedeng magkamali dahil alam niya at natitiyak niyang kabisado niya ang mukha ng asawa. Lalapitan sana ito ni David, ngunit agad siyang natigilan nang lumapit kay Onyx ang isang lalaki na natitiyak niyang kasing edad niya lang. Ana, sandali lang ha, may kulang lang na dokumento para makalibre tayo ng bayad sa ospital. Uuwi na muna ako sa kubo tapos babalik rin ako dito. Saad pa ni Emerson. Sige lang, hihintayin kita dito. Sagot naman ni Onyx sa kanya bago niya pinanood si Emerson na maglakad palayo, bit-bit ang iba pang mga papeles. Narinig ni David ang lahat ng usapan nila. Kaya naman sa halip na dumiretso kay Onyx, ay agad siyang dumiretso sa cashier upang bayaran ang naiwan nitong bayarin sa ospital. Hindi naman maintindihan ni David kung bakit, pero tila ba may kung anong nabuhay sa puso niya nang malaman niyang si Onyx ang naging pasyente ng ospital. Siya ang nanganak ng mga oras na yon at nasisigurado niya na sa kanya ang bata. Hindi siya maaaring magkamali. Posible rin na siya ang nakabuntis kay Onyx dahil may nangyari sa kanila bago pa man ang aksidente. Hindi siya pwedeng magkamali roon. Hi! Saad ng boses dahilan upang nakangiting mag-angat ng tingin si Onyx na nagsalita. Unti-unti namang nawala ang ngiti sa mga mata niya na makita ang lalaking nakita niya lang sa telebisyon noon. Hindi niya alam kung magugulat ba siya o matatakot. Nakita kita mula sa malayo kanina. Pwede ba ako maupo sa tabi mo? Tanong pa ni David bago ito humawak sa braso niyang may benda. Wala namang ibang nagawa si Onyx kung hindi ang magpilit ng ngiti at tumango bago niya muling pinagmasdan ng batang sanggol na babae na kalong niya. Tulog ito kaya naman hindi muli napigilan ni Onyx ang mapangiti. Hindi niya masyadong kamukha ang bata kaya naman natitiyak niyang kamukhaan nito ang ama nito. Kung sana lang ay kasama niya ito ng mga anak siya. Ang kaso lang ay wala siyang balita at wala siyang maalala sa katauhan ng naging nobyo niya. Hindi niya nga maalala ang pangalan at nakaraan niya. Ang mukha pa kaya ng nobyo o asawa niya? Kapapanganak mo lang? Tanong ni David upang may mapag-usapan silang dalawa nang natitiyak niya si Onyx. Kamukhang kamukha mo siya. Ana, pakilala ni Onyx sa kanya dahilan upang maayos ang pagkakaupo si David. Kahapon pa. Uuwi na kami ngayon. Saan naman? Kuryosong tanong ni David dahilan upang bahagyang matigilan si Onyx. Mabilis naman na paupo ng maayos si David nang mapagtanto sa tanong niya sa babae. Ibig kong sabihin bakit? Dapat ay manatili ka muna sa ospital. Hindi ka pa dapat bumabiyahe ngayon at saka hindi ka maaalagaan sa bahay. Dapat ay manatili ka rito para aalagaan naman ako ni Mamang tsaka ni Emerson. Tipid na sagot ni Onyx sa kanya na ikinatigil ni David. Silang tumitingin sa akin noon pa man. Alam kong hindi nila kami pababayaan ng anak ko. Hindi ba anak ninyo? Tanong ni David na hindi naman kinibo ni Onyx. At saka, saan nga pala nagpuntang asawa mo? Nakita ko siyang umalis kanina. Naghanap ng pera pambayad ng bills. Sagot ni Onyx sa kanya na marahang tinanguan ni David. Hindi alam ni Onyx na binayaran na pala ng lalaking kausap niya ang lahat halos ng bayarin nila. At saka hindi ko siya asawa.
Hindi siya ang ama ng anak ko. Doon ay tila nagsingkit na sa utak ni David ang lahat. Nakaramdam siya ng kaginhawaan ng sandaling malaman mula mismo sa bibig ni Onyx na hindi niya asawa si Emerson. Magtatanong pa sana si David ngunit agad siyang natigilan na magpaalam na si Onyx sa kanya. Kailangan ko ng mauna, salamat sa pakikipagkwentuhan. David, pakilala ni David sa kanya na maingat na mangilitian ni Onyx. David ang pangalan ko. Onyx. Anang pangalan ko? Sagot ni Onyx sa kanya bago siya muling nagpaalam at tinalikuran ang misteryosong lalaki. Sigurado si David na nasa utak niya. Posible na si Onyx at ang anang nakilala niya ay isa lang. At mas lalo lang alam niya sa sarili niya na anak niya ang buhat ni Onyx. Nang makita niya ito sa ospital. Kahit na nasasaktan sa sugat, ay nagmadali siyang nagmaneho pabalik sa Maynila noong mga oras na yon. Isa lang ang sigurado siya at natitiyak niyang siya lang din na makakasagot sa lahat ng katanungang gumugulo sa kanya noong mga oras na yon. David, buti naman at umuwi ka na. Lagi akong pinasusundan ni Vincent ni hindi ko alam kung anong problema niya sa akin. Hindi pa man matatapos si Margie nang sasabihin niya ay nilagpasan na siya kaagad ni David. Halos malaki naman ang mga mata niya na makita kung paanong kinuha ni David ang urn jar at agad na sinilip ang laman nito. Doon ay tila ba natigilan si Margie? Posible nga ba na alam na ni David ang tungkol kay Onyx? David, why are you... She's gone, huh? Natatawang singal ni David habang hawak ang urn jar na wala namang lamang abo. She's gone, Margaret? She's literally gone. David, ano ba sinasabi mo? Damn you. Sigaw ni David sa kanya bago niya binato ang urn jar na ikinatalon ni Margie sa gulat nang mabasag ito. Mabilis niya sinakal si Margie dahilan upang mapatingkaya dito at mapahawak sa braso ng asawa niya. Alam mo ba na may 1 taon ako nagluksa sa pagkawala ng asawa ko? Halos araw-araw kong iniyakan ng urn jar na yan na wala naman palang laman kahit alikabok. David, ano ba nasasaktan ako? Papatayin kita. Sigaw ni David bago niya sinampal si Margie dahilan upang mapaupo ito at mapaiyak sa sahig. Hindi mo alam kung anong kinuha mo sa akin, Margaret. Kinuha mo ang buhay at pagkatao ko. Inilayo mo sa akin na mag-ina ko. David, hindi mo siya asawa. Kung ano man na nakita mo, hindi siya yon. Matagal nang patay ang asawa mo. Naiiyak na sigaw ni Margie sa kanya bago ito nagmamadaling tumayo at nang makaawang humawak sa braso ni David. Patay na siya, okay? Masyado ka lang nasasaktan kaya ka nag-hallucinate. She's dead. She's gone. Matagal nang patay ang asawa mo. At anong paliwanag mo sa urn jar na yan? Hindi wala ang asawa ko. Singhal ni David sa kanya bago niya itinulak si Margie palayo sa kanya. Sa susunod na pakikialaman mo ang mag-ina ko, tayong dalawang magtutuos. Naiintindihan mo ba ako? Banta sa kanya ni David bago siya nito iniwan doon na umiiyak. Wala naman sa sariling tinahak muli ni David ang daan pabalik ng probinsya. Alam niya sa sarili niya na ang babaeng nakita sa ospital at si Onyx ay isa lamang. Hindi siya pwedeng magkamali roon dahil sigurado siya at sa ulado niya ang katawan ng asawa. Kahit na madilim at delikado na sa daan ay pinuntahan niya pa rin ang lugar kung saan niya nakita ang asawa niya. Balak niya sanang pumunta sa police station upang magpatulong at nang naroon na nga siya ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya roon si Onyx na umiiyak. Ano? Aniya at nang hindi na makapagpigil ay nagmamadali siyang pinuntahan si Onyx. Ano nangyari? Bakit nandito ka? Nasaan ang anak mo? Nawawala ang anak ko. Sumbong ni Onyx sa kanya dahilan upang bahagyan namang manlaki ang mga mata ni David sa takot at pag-aalala. May dumukot sa kanila. Pinaulan na nila lang balang kubo namin. Tinukot nilang anak ko. Kasama sana ako pero nakatakbo ko palayo. Dagdag pa niya. May kasama si Onyx na matandang babae at yung akala niyang asawa nito. At sila ang nagpaliwanag sa pulis sa mga nangyari. Alam ni David kung sino ang maglalakas loob na dukutin ng anak niya. Bago pa man siya makagawa ng hakbang, ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Vincent. Pasensya na kung iisipin mong pakialamero ako, kuya.
Pero pinadampot ko na at hawak na ng otoridad ngayon si Margaret. Nito sa kabilang linya. Wala namang ibang nagawa si David kung hindi ang pumunta sa police station na tinutukoy ni Vincent sa kabilang linya. Kasama si Onyx at ang dalawang kasama nito, magkasabay nilang tinuho ang police station. At doon na nga nakita ni Onyx ang anak niya na kalong-kalong na isang babaeng pulis. Naiyak naman at tinakbo ni Onyx ang pulis at agad na kinalong ang anak. Sa kabilang bahagi naman ay nangunguli lang pinagbasa ni David ang mag-ina niya mula sa malayo. Hanggang sa nawalan na lang ang titig niya sa mga ito nang sandaling lapitan siya ni Vincent. I'm sorry, pero hindi ko kayang lumaban na hindi patas. Bungad pa ni Vincent sa kanya bago ngumisi na hindi na lang kinibo ni David. Nung una pa lang, nalaman kong si Margaret ang nagpatawag ng ambulansya na maaksidente kayong dalawa ng asawa mo. Alam ko na nung una pa lang na may mali na. Kasi paano niya naman nalaman ang pinangyarihan ng aksidente ninyo? Kakaibang kilos at galaw niya nung pinaimbestigahan ko siya. Doon ko napagtanto na posibleng siya nga nagbayad ng hitman para patayin ang asawa mo. Wala sa isip namin na ipadukot niya ang bata. Nadakip siya sa Batangas at may balak na sumakay ng barko dalang bata. Salamat. Saad ni David dahilan upang nangising lumingon si Vincent sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nito na sumusuko na ako sa pinag-aagawa nating dalawa. That's it. Sagot pa ni Vincent sa kanya habang may ngising naglalaro sa labi niya nang tumango naman siya. Yan ang kilala kong David. Ayusin mo mag-ina mo para kapag naging okay ka na, magkakaroon ka na ng gana na makipag-agawan sa akin ng posisyon sa kumpanya. Dagdag pa ni Vincent bago niya iniwan ng kapatid at tinapik kita sa balikat. Lubos-lubos ang pasasalamat ni Onyx sa kanya. Binigyan niya lang ng panahon si Onyx nang sandaling magkaroon ng lakas ng loob ay doon niya inikinuwento dito ang lahat. Naiyak niyang inikinuwento sa asawa ang tungkol sa mga nangyari. Hindi rin maipagkakaila ni Onyx na naniniwala siya sa kwento ng lalaking kaharap niya dahil may parte sa alaala niya ang lahat ng mga memories sa kasama niyang lalaki. Hanggang sa hindi kalaunan ay ipinakilala na ni David si Onyx sa mga magulang at buo niyang pamilya. Kahit na kaunti pa lamang ang naaalala nito, ang akala nilang hindi sila matatanggap ay agad na nawala ng sandaling tanggapin sila ng buong pamilya ni David. Kinatuwaan naman ang anak nilang dalawa. Nasa gitna sila ng pagsasaya ng sandaling lapitan ng stepmother niya si Onyx. Kunot noo siyang lumapit sa kanya hanggang sa makausap niya na ang asawa. Hindi kita kilala, Onyx, pero nais kitang makilala. Saad ng stepmother ni David bago niya hinawakan ang mga kamay ng nahihiyang babae. May kilala akong doktor na pwedeng makatulong sa iyo para mabalik ang alaala mo. Gusto ko ring malaman ang kwento ninyo ng stepson ko. Saad nito bago bumaling kay David at lumiti na seryoso naman itong tinanguan. Hindi kalaunan sa tulong ng buong pamilya ni David, pabilis na numbalik ang alaala ni Onyx. Iyon din ang naging dahilan sa kung bakit mas lalo lang din naging masaya ang pagsasama nila hanggang sa tuluyan na nga silang nagpakasal ni Onyx sa simbahan, saksi ang buong pamilya niya. Sa kabilang bahagi naman, nakulong na si Margaret Gomez dahil sa tangka niyang pagpatay kay Onyx at sa pagdakip sa anak nilang dalawa ni David. Mabilis din ang bumagsak ang kumpanya nila hanggang sa tuluyan na itong nawala sa listahan ng mga negosyong namamayagpag sa buong bansa. Hindi niya rin maitatanggi na nagsisisi siya dahil hindi niya sukat akalain na ang pagiging makasarili niya sa pagmamahal ng taong ayaw sa kanya, ang bandang huli magpapabagsak sa kanya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Margaret! Sigaw ni David bago niya tinulungan ng katulong na nakaupo sa sahig. What is wrong with you, Margaret? Anong karapatan mong saktan ng mga kasambahay ko sa bahay na to? Nakapag-aral ka naman ng